Ngayon ay natapos na natin ang ating series sa Book of Philemon. Ngayon naman ay ang Book of Colossians ang ating pag-aaralan. So for how many months na pag-aaralan natin ang Book of Colossians? Pinadala ni Apostle Paul ang sulat na ito nung siya ay na-house arrest noong AD 60 to AD 62. At ang Colossus ay isang maliit lamang na syudad noon sa Asia Minor, kung saan ang Colossus ngayon siya yung modern day Turkey. So hindi nakarating pa si Apostle Paul sa church na yon, hindi pa niya nakita personally ang lahat ng mga manggagawa, lahat ng mga kapatid sa Colossian church. Pero makikita natin ang pagmamalasakit ni Apostle Paul sa church na yon at nandoon yung kanyang concern sa church sa Colossus. Paano nalaman ni Apostle Paul ang patungkol sa church na ito at yung mga nangyayari sa loob ng church, yung mga problema na naranasan ng church at ano yung heresy na nangyari mismo sa Colossian church? Because of Epaphras. Sino si Epaphras? Ayon sa mga mag-aaral ng salita ng Diyos, Epaphras ang siyang founder ng church sa Colossus. Siya ang nag-start ng gawain doon. So pumunta si Epaphras kay Apostle Paul at nireport niya ang lahat ng mga nangyayari doon sa church. So ang mga taga-Colossus kasi dumaan sila sa mga matinding spiritual na mga challenges, lalo na dahil sa mga maling katuruan. So doon mismo sa Colossus, bagaman maliit na city, maraming mga religion na naruroon na kung saan ito ang nag-impluwensya sa maraming mga mananampalataya. So mayroong mga halo-halong mga idea, mayroong Jewish laws, mayroong mga pagan philosophies, at mga paniniwala ng mga Gnosticism, then superstition, horoscopes, and yan din ang nangyayari sa panahon ngayon. Maraming mga mananampalataya na niyayakap nila ang iba't ibang mga filosofiya. Niyayakap nila ang iba't ibang mga katuruan, lalo na sa mga pinanggalingan na mga teachings na kung saan ito ay nakakaapekto sa spiritual life ng maraming mga mananampalataya. Ang akala kasi natin, mga harmless itong mga ito, like superstition, ang horoscope, parang sinasabi kasi ng iba, okay lang naman ito dahil hindi naman siya nakakasama sa atin. Wala namang mawawala kung paniniwalaan natin ito. But I tell you, maraming masisira talaga dyan. Maraming maapektuhan sa iyong buhay. Kaya nga ito yung reason kung bakit sinulat ang Book of Colossians. Kasi sinasabi na ng mga tao that time na kumakalat doon, dahil sa dami ng kanilang mga ideas na mga tinanggap, ganito yung mga word na kanilang nare-receive, si Jesus okay lang, pero may iba pang kailangan gawin o malaman para maging tunay na ligtas. So para sa kanila, Christ is not enough. Ang Book of Colossians, ang binibigyang diin ni Apostle Paul, Christ is enough. Sapat na si Jesucristo. So yun yung titignan natin sa buong book na ito. So ano nga ba yung mga dapat nating abangan sa pag-aaral ng Book of Colossians? Malalaman natin kung sino talaga si Jesus. Bakit sinabi nating sapat na si Jesus? Bakit Christ is enough? Pangalawa, makikita natin kung paano mamuhay bilang isang Kristiyano araw-araw. Yun yung itinuturo ng Apostle Paul sa mga mananampalataya sa Colossus. Malalaman din natin kung paano mag-ingat sa mga teachings na mukhang tama pero taliwas naman sa totoo. Kasi sa panahon ngayon, maraming mga Kristiyano rin tanggap ng kung anong mga teachings, lalo na't merong mga bagong teachings. Tandaan ninyo, ang teachings ni Jesus Christ ay hindi bago. Matagal na ito. Okay? Kaya minsan dito tayo na huhulog sa trap dahil sa mga bagong katuruan na naririnig. Yun ang nangyari sa mga taga-Colossus. So para sa kanila, tinatanggap na lang nila ito, okay lang naman ito. Pero kung papansinin natin ang tema ng book na ito, sinasabi ni Apostle Paul, ang kataas-taasan, walang iba kundi si Jesucristo. Na si Jesucristo ay sapat na. So kanyang ipinapakita na si Jesus Christ sa book na ito, siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Na siya ang head ng church. Na siya lamang ang daan ng kaligtasan. Ganun din, tinutukan mismo ng book na ito ang spiritual growth.
Kaya tinuturo niya kung paano tayo lumalim sa ating pananampalataya, pag-focus natin sa mga bagay na panlangit, at kung paano tayo mamuhay ng mayroong unity bilang mga mananampalataya, paano tayo magmahalan bilang mga mananampalataya, at mamuhay ng may kabanalan. So ngayon sisimulan na natin ang ating pag-aaral dito sa Book of Colossians, kung saan ang ating tema is Embracing Your Identity in Christ. Pagyakap sa totoong ikaw kay Kristo, o pagtanggap sa tunay na pagkakakilanlan kay Kristo. Kasi marami tayong mga voices na naririnig. Ano ang sinasabi ng mga magulang mo patungkol sa iyo? Anong sinasabi mismo ng mga kaibigan mo patungkol sa iyo? Anong sinasabi ng mga kaaway mo patungkol sa iyo? Anong sinasabi ng mga kamag-anakan mo patungkol sa iyo? Anong sinasabi ng mga katrabaho mo patungkol sa iyo? Anong sinasabi ng mga chismosa patungkol sa iyo? At ano ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa iyo? So kung ano yung mga tinatanggap nating mga salita na ito, yun yung humuhubog mismo sa atin. Kung tinatanggap natin yung mga negatibo na binabanggit ng mga taong nakapalibot sa atin, yun yung tinatanggap nating, eto ako eh. Pero kung ikaw ay mananampalataya, tandaan mo, ang iyong pagkasino, ang iyong pagkatao, ang iyong pagkakakilanlan ay na kay Kristo. Ano ang sinasabi ni Kristo patungkol sa iyo? Hindi yung patungkol sa sinasabi ng mundong ito. Kaya ito kailangan mismo ang lahat ng mga mananampalataya, alam nila kung sino sila sa harapan ni Kristo. So tignan natin ngayon ang Colossians chapter 1, verse 1 and 2, kung saan magfo-focus muna tayo sa verse 1. Pero babasahin ko itong verse 1 and 2 kasi nasa part 1 tayo. So next week, yung part 2 natin sa verse 2 tayo. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timotheus, our brother, to the saints and faithful brethren in Christ, which are at Colossae. Grace be unto you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. So minsan may isip natin, ano bang halaga ng pagbati na ito? At pag binabasa natin ang Bible, isa sa mga ini-skip natin ay ang pagbati. Tama ba? Kung papansinin ninyo, si Apostle Paul, lagi meron ng pagbati bago siya pumunta sa kanyang main points. Pero sa kanyang mga pagbati, doon na mismo ipinapakita ni Apostle Paul, ito na mismo yung kanyang introduction patungo doon sa kanyang ipinupunto sa kabuuan kung bakit niya sinulatan ang church na ito. Kung papansinin ninyo, sa Book of Philemon, ano pagpapakilala ni Apostle Paul sa kanyang sarili? Pinakilala niya ang kanyang sarili as prisoner of Christ. Pinakilala niya ang kanyang sarili as soldier of Christ. Pero pagdating dito sa book na ito, ano ang kanyang pagpapakilala sa kanyang sarili? Hindi niya ipinakilala ang kanyang sarili as worker of Christ, but as an apostle. So dito ngayon natin makikita ang kahalagahan ng introduction na ito or pagbati ni Apostle Paul. Mayroong 4 na katotohanan sa verses 1 and 2 patungkol sa identity ng mga mananampalataya. At titingnan muna natin ngayon ang 2 katotohanan. Next week yung another 2 na katotohanan. Sa introduction ni Apostle Paul, especially in verses 1 and 2, tinuturo na ni Pablo na si Jesus ang sentro ng lahat. So, sa sulat na ito, si Jesus Christ talaga ang kanyang sentro, hindi mismo si Apostle Paul, hindi si Timotheus, hindi si Epaphras, hindi ang Colossian Church, kundi si Jesus Christ mismo. Bakit ko nasabi ito? So, tignan natin ang unang katotohanan. We are called according to His purposes. Tinawag tayo ng Panginoon ayon sa kanyang mga layunin. Verse 1. Tingnan natin ulit. Ang sabi rito, Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God. Ang pagiging apostol ni Pablo ay hindi dahil sa self-made ito. Ang kanyang pagiging apostol hindi dahil sa kinwalify siya ng kanyang school kung saan siya nag-aral. Ang kanyang pagiging apostol hindi dahil sa matalino si Apostle Paul, hindi dahil sa mayroong nakita ang Diyos sa kanya.
Ang calling na ito ay grace ng Panginoon. Lahat sa atin, ang pagkakatawag sa atin, ang lahat ng ito ay grasya ng Panginoon. Ang salvation ay grace. Ang calling, ang pagpili ng Diyos ay grace. So walang may pagmamalaki ang tao. Ngayon, nung sinabi ng Apostle Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, hindi galing sa kalooban ni Apostle Paul ang kanyang pagiging apostol. Anyway, si Apostle Paul, bago naman siya naging apostol, number 1 siya sa mga kumakalaban sa church ng Panginoon. Actually, siya nga ang isa sa mga utak sa pagpapapatay sa unang martir na Kristiyano. Sino yon? Si Stephen. Isa siya sa mga utak sa pagpapatay kay Stephen. At humingi siya ng sulat sa mga leaders upang sa ganon bigyan siya ng kapahintulutan na ipakulong, ipapatay, saktan ang mga Kristiyano. Kaya nga siya papunta sa Damascus para i-arrest ang mga mananampalataya. But in the way of Damascus, siya mismo ang inarrest ng ating Panginoong Hesus. Nagkaroon siya ng encounter sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, Saul, Saul, bakit mo ako inuusig? So dito natin makikita ang katotohanan na lahat ng mga ginagawa sa mga mananampalataya ay ginagawa mismo kay Jesus Christ. Ang talagang pangalan ni Paul is Saul. Ang Saul ay ang kanyang Jewish name. Ang Paul ay Gentile name. Bakit tinawag siya ng Panginoon na Paul? Dahil ito'y pagpapaalala mismo sa calling ng Diyos sa kanya na tinawag siya ng Diyos as an apostle to the Gentiles. Kaya sinabi ng Panginoon, from now on, ang pangalan mo ay Paul. Ito'y pagpapaalala lagi sa kanya na si Paul ay tinawag ng Diyos, pinili ng Diyos, hindi si Paul mismo ang pumili sa kanyang sarili, kundi ang Diyos ang siyang pumili sa kanya, tinawag siya bilang apostol sa mga hentil. Kaya kung papansinin niyo, ang pagpapakilala ni Apostle Paul sa kanyang sarili is Paul. Katulad dito sa ating binasa, ginamit niya ang pangalan niyang Paul, hindi yung Saul. Kung saan nung siya ay pinanganak nung 8 araw, ay pinangalanan siyang Saul. And for how many years? Ilang dekada? Maaring mga 2 dekada na dala-dala niya ang pangalang Saul. Pero sa encounter na yun, sinabi ng Panginoon sa kanya, from now on, your name is Paul. Na kung saan sinasabi ng Lord, meron kang mission, meron akong purpose, meron akong plan sa iyo. At yun din ang sinasabi mismo ng Ephesians chapter 1, that before the foundation of this world, sabi ng Apostle Paul, tinawag na ako ng Panginoon. Yun naman talaga ang katotohanan Alam ng Lord kung sino maliligtas, alam ng Lord kung sino ang sa Kanya, at bago pa lamang na ginawa ng Panginoon ang mundong ito, bago pa lang gawin ang earth, alam na ng Panginoon at siya mismo ang gumawa ng plano, ng dream sa buhay ng bawat isa sa atin. So it means napaka-perfect ng plano ng Diyos. Ganon din nung sinabi ng Panginoon kay Jeremiah. Sinabi ng Panginoon, nasa sinapupunan ka pa lamang ng iyong nanay, tinawag na kita bilang propeta ng mga bansa. Ganon din ang kanyang sinabi kay Ezekiel, na tinawag siya at pinili siya ng Panginoon. So, dito napakaliwanag na ang pagkakatawag sa atin ay hindi isang aksidente, kundi ang sabi ng Bible, by the will of God. Si Gideon, ano ang sinasabi ng mundo kay Gideon? Nung tinawag ng Lord si Gideon, under sila ng iba't ibang mga bansa. At sa buong clan, ang kanilang family ang pinakamahina. At sa kanilang family, siya pa talaga as in pinakamahina sa lahat. Isipin mo, sa buong tribe, ang kanyang family ang pinakamahina, at sa kanyang family, siya ang pinakamahina sa kanila. At nung siya ay naggigiik ng trigo, doon mismo sa ilalim ng ubasan, how come na ikaw maggigiik sa ilalim ng ubasan? Yun ay pagtatago. Nagtatago siya kasi natatakot siya sa mga kalaban. Pero nung dumating ang angel ng Panginoon, anong tawag sa kanya ng angel ng Panginoon? Duwag? Hindi. Yung duwag na yun ang sinasabi ng mundo. Yun ang sinasabi ng kanyang pamilya. Yun ang sinasabi ng kanyang tribe. Duwag ka, Gideon. Yun yung sinasabi ko sa inyo Sino ka sa harapan ni Kristo? Pero madalas, ang pinapakinggan natin ay ang kasinungalingan ng tao. Yung sinasabi ng tao patungkol sa atin, na sinasabing wala kang kwenta,
Wala kang patutunguhan, hindi ka makakapagtapos ng pag-aaral, maaga kang mag-aasawa. Yun ang madalas nating marinig, lalo na sa mga taong mahal natin. At yun ay mahirap para sa atin. Ano ang sinasabi ng tao patungkol sa iyo? At anong sinasabi ni Kristo patungkol sa iyo? Tandaan ninyo, sino ka sa sinasabi ng salita ng Diyos? Si Gideon, nagtatago siya. Natatakot dahil may kalaban. Alam niya na sila ang pinakamahina kasi yun ang naririnig niya. Si Gideon ang pinakamahina sa lahat. Pero nung sabi ng angel ng Panginoon, "You, mighty man of valor." How come natawagin kang magiting na sundalo ng Diyos? Kasi alam ng Diyos ang kanyang plano. Alam ng Diyos ang pagkakatawag niya sa atin. Siya ang nagdisenyo sa atin. Hindi ang mundong ito. Hindi kung ang sino man ang nag-design ng plano. Walang ibang nag-design sa atin kundi ang Diyos. Ngayon, balikan natin dito sa verse 1. Si Apostle Paul, sinasabi ng kanyang religion, dito ka magiging masigasig. Pero siya'y kinatagpo ng ating Panginoong Hesus. At ngayon, kung makita natin nung siya'y nagkaroon ng encounter sa Panginoon, makikita natin mismo si Apostle Paul ay napakatinding lingkod ng Panginoon. Siya'y nangaral ng salita ng Diyos at napakaraming mga tao ang nanumbalik sa Panginoon under His ministry. Ipinagyayabang ba ni Apostle Paul na siya ay apostol? Nung ginamit niya yung word na apostle? Hindi. Kung papansinin ninyo, ang sentro ng kanyang binabanggit dyan, walang iba kundi ang Diyos. Kaya sinabi niyang, by the will of God. Kaya nga sinabi na Apostle Paul, I am what I am because of God's grace. Ganun din tayo. Tayo ay tayo dahil sa grasya ng Panginoon. Lahat ng mga mararating natin at mga mararating pa natin, yun ay dahil sa grasya ng Panginoon. Yung nandito tayo ngayon, dahil yun sa grasya ng Panginoon. Ang tagumpay na nasa sa atin ngayon, yun ay dahil sa grasya ng Panginoon. Ang mga tinatamasa natin ngayon, dahil sa grasya ng Panginoon. So ang lahat ay dahil sa grasya ng Panginoon. So ano dapat natin gawin? Live with a purpose. Dahil ikaw ngayon ay isang Kristiyano, nanampalataya ka kay Kristo, then mamuhay ka doon sa layunin mismo ng Panginoon. Na i-align natin ang ating sarili sa purpose ng Diyos. Na kung saan makita dapat ng lahat ng mga mananampalataya na isa sa mga layunin ng Diyos sa atin, makikita mismo natin sa Ephesians chapter 2 verse 10. Sa 8 and 9, ang kaligtasan ay grasya, natanggap natin ito sa pananampalataya. At pagdating sa verse 10, merong inihanda ang Diyos na gagawin natin. At ito, yung purpose na yon. Ano yung purpose na yon? Ang tayo ay mag-serve sa Kanya. Ang i-share natin ang mabuting balita ng kaligtasan. At i-model natin ang Christ-like values sa lahat ng aspeto ng ating buhay. So dapat makita si Christ sa ating buhay. Ang mga Christian responsibilities, mahalaga na ito'y lakaran natin. Hanggang sa unti-unti makikita natin yung calling talaga natin or yung specific calling ng bawat isa. Mamuhay tayo doon sa purpose ng Panginoon. Isa lang ang naging pangarap ko, ang pangarapin ang pangarap ng Diyos. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Ang pangarapin natin kung ano ang pangarap ng Panginoon. Kasi si Lord ang nag-design, si Lord ang nakakaalam ng pangarap na yan dahil siya ang naglagay ng dream na yan. At kapag yan ang nilakaran mo, makikita mo talaga ang purpose ng buhay mo. Dahil ang Diyos ang tumawag, ang Diyos ang pumili, siyang nag-design ng lahat, then alam ng Lord ang kanyang ginagawa. So live with a purpose. Pangalawa, trust God's plan. Si Apostle Paul, pinagkatiwala niya ang lahat sa Panginoon. Kaya nga, sinabi niya kay King Agrippa, ako'y obedient sa heavenly vision. Bakit yun ang sinabi mismo ni Apostle Paul? Dahil alam niya kung ano ang plano ng Diyos sa kanya. Kahit nga nung nag-prophesy na si Prophet Agabus, sabi ni Prophet Agabus, doon sa prophecy na itatali si Apostle Paul at siya ay ibibilanggo, i-arrest siya mismo pag umuwi siya or pumunta siya sa Jerusalem.
So natakot ang mga kapatiran. Binawalan nga nila sa Apostle Paul. Hinadlangan nila sa Apostle Paul na huwag nang pumunta sa Jerusalem. Ano sabi ni Apostle Paul? Pinapanghina nyo lang ang loob ko, pero sinabi na ng Panginoon na sa lahat ng pupuntahan ko ay mayroong mga pag-uusig, mayroong mga hirap. So bakit ganun na lang katatag sa Apostle Paul? Kasi nagtitiwala siya sa Diyos kahit maraming panganib. Alam niya na part ng plano ang lahat ng ito. Totoong perfect ang plan ng Panginoon. Pero hindi nangangahulugan na walang struggle, hindi nangangahulugan na walang hardships. Meron at merong mga struggles, meron at merong mga hardships. Ang kailangan lang natin, magtiwala tayo sa plano ng Panginoon. Mayroong plano ang Panginoon. Bawat sa atin, mayroong plano ang Diyos. Hindi yung iisipin pa lang ng Diyos ang kanyang plano, hindi yung gagawin pa lang ng Diyos ang kanyang plano, gawa na, before the foundation of this world, gawa na ang lahat. Ang kailangan lang natin ay ang magtiwala sa Kanya, magpasakop sa Kanyang kalooban na hindi na ang sarili natin na masusunod, kundi mismo ang Diyos. Pangatlo, share the message of Christ. We are called to spread the good news of Christ. Huwag natin kalilimutan na part ito ng purpose ng Panginoon bilang mga mananampalataya. Tinawag tayo para ipangaral natin ang mabuting balita ng kaligtasan. Part ito ng plano ng Diyos. Kasama roon ang paggawa natin ng mga disciples. So lahat ng mga Kristiyano, hindi lamang ang mga pastors, kundi lahat ng mga Kristiyano ay kailangang ipangaral ang salita ng Diyos. Kasi yan ang purpose ng Panginoon. Tinawag niya ang lahat ng church. Pag sinabi kong church ay ang mga mananampalataya, kasi ang ibig sabihin ng church is called out ones. Ang usapan rito, yung mga taong merong relasyon kay Jesus Christ. Hindi patungkol ito sa religion or denominations, kundi ang tinawag na church ay ang individual na nananampalataya kay Hesus Kristo. At ang pagkakatawag sa atin is to preach the good news of salvation. Pangalawang katotohanan, we belong to a spiritual family. Tayo ay bahagi ng isang pamilya. Tingnan natin sa verse 1, tuloy natin. And Timotheus, our brother. Bakit sinabi ni Apostle Paul, si Timoteo na ating kapatid? So si Timoteo ay isang kapatid, hindi lang bilang kasama sa trabaho, hindi lang bilang kasama sa ministry, hindi lang isang partner sa mission, kundi magkakapatid sila saan? Sa pananampalataya, sa puso, at sa panawagan. So ipinapakita nito na ang tunay na relasyon sa loob mismo ng church ay higit pa sa teamwork. Ito ay relationship na rooted sa pagmamahal ni Jesus Christ. So usapan dito, family mismo. Usapan rito na ang lahat ng mga mananampalataya, hindi ka lang bilang isang miyembro ng local church, hindi lang isang attender ng church, kundi ikaw ay kapatid sa Panginoon. So kapag sinabi na natin na kapatid sa Panginoon, sabay-sabay tayong lumalakad bilang pamilya ng ating Panginoon. Ngayon, dito kailangan talaga natin maintindihan ito at yun talaga dapat ang turingan natin. Na kapag nakikita natin yung ating kapwa, ano nakikita mo sa kanya? Basta miyembro lang ba siya ng New Life? Attender sa New Life? Hindi, bilang kapatid dapat sa Panginoon. Kasi, kung tinitignan natin sila at alam natin na sila kapatid natin sa Panginoon, na alam natin hindi lang sila kasama sa gawain, kundi kasama natin mismo sila sa buhay. Kasama natin sila sa laban. Kasama natin sila sa pananalangin. So yun mismo ang isang pamilya. Katulad ng sinabi ng Apostle Paul, si Timoteo na ating kapatid. So ano ang ibig sabihin rito na tayo magkakapatid? Hindi lahat ng tao magkakapatid sa Panginoon. Usapan rito, lahat ng mga totoong nanampalataya kay Hesus Kristo ay mga kapatid sa Panginoon. So yun lamang nanampalataya kay Hesus Kristo ang itinuturing na mga kapatid sa Panginoon. Ang church din ay hindi isang club, kundi isang family. Kung mapapansin natin doon sa kanyang sulat, ang sinulatan niya hindi lang isang tao, kundi ang buong local church, ang lahat ng mga kapatid. Tinuturing niya na ang mga mananampalataya sa Colosas ay mga
kapatid niya, isang pamilya. So kailangan talaga na ang church ng Panginoon, nakikita natin ito, hindi lang basta kabilang ako sa mga miyembro ng church, kundi kapamilya ako sa church na ito. Amen po ba? Ito ay isang pamilya na dapat mayroong malasakit, mayroong suporta, mayroong sabay-sabay na paglakad sa pananampalataya. Kaya nga sa pamilya ng Diyos, may lugar tayo. Sa pamilya ng Diyos, meron tayong purpose. So ang isang healthy na spiritual family, nandun ang pag-aaruga, nandun ang pagmamahalan, nandun ang pagpapatawaran, lumalago na sama-sama. So ano dapat natin gawin? Live as God's family. Ito dapat ang sa buhay natin. Tinitingnan natin ang ating disciple maker na leader lang ba natin? Hindi. Kundi kapatid natin sa Panginoon. Pag nakikita nyo kami, ay pastor namin. Ganun lang ba nakikita nyo or nakikita nyo kapatid namin siya sa Panginoon? Yang katabi mo na mananampalataya, ano nakikita mo sa kanya? Ka-churchmate lang or kapatid mismo sa Panginoon? So kailangan isapamuhay natin na tayo mismo bilang mga magkakapatid sa Panginoon, lumakad tayo bilang mga anak ng Diyos at mga magkakapatid kay Jesucristo. So from a practical standpoint, this teaches us to first recognize the importance of community. Balik ulit tayo dun sa sinabi ni Apostle Paul, nung siya ay sumulat, hindi niya ito ginawa para lang sa isang tao. Sinulat niya ito para sa buong simbahan ng Colosas. So ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang spiritual community sa buhay ng mga Kristiyano. So hindi tayo nilikha para mabuhay na mag-isa. Kailangan natin ang isa't isa. Kailangan natin ang mga taong nagpapalakas, nagpapaalala, nagtuturo. Kailangan nating mayroong mga kasama sa ating spiritual journey. Dahil sa community, natututo tayo na magmahal, magpatawad, magbigay, at lumago ng sabay-sabay. So ang simbahan or ang church ay hindi lang isang lugar, ito ay isang pamilya. Pangalawa, provide support. Nung sinabi ni Apostle Paul patungkol kay Timoteo, na sinasabi niyang kapatid natin siya sa Panginoon, kapatid natin sa pananampalataya, ipinapakita niya rito na ang paglilingkod natin sa Panginoon ay hindi solo mission. Nakikita ni Apostol Pablo na kailangan niya ang mga kapatid sa Panginoon. Na kailangan niya ng kasama, kailangan mayroong support, meron siyang kasama or kapartner sa ministry, kapartner sa mission. Alam ninyo, kahit malakas ka, kung nag-iisa ka, darating ang time na manghihina ka. Tingnan niyo si Elijah. Kailan sinabi ni Elijah na gusto ko nang mamatay? Sinabi ng salita ng Diyos na iniwan mismo ni Elijah yung kanyang servant at lumakad mag-isa. Dahil pagkatapos, sinabi niya sa Panginoon, gusto ko nang mamatay. Yun ang problema kapag mag-isa lang tayo sa ating spiritual journey. Kasi madalas nasa isip natin, strong ako mag-isa. Kayang-kaya ko ito. Tandaan natin, kailangan natin ng suporta. Kailangan natin mismo na mayroong support system. So ang bawat isa, dapat nagtutulungan, nagpapalakasan, nagpapaalalahanan. Pangatlo, live together in peace. Tandaan ninyo, walang perfect na Kristiyano. Usapan dito yung ating sanctification. Nagkakamali tayo, nagkakasala tayo, nakakapagsalita tayo minsan ng hindi maganda, hindi tayo naging maingat sa ating pagsasalita, nakakasakit na pala tayo ng damdamin ng ating kapwa. Intentional or unintentional, talagang nakakasakit tayo minsan. Pero tandaan ninyo, nung sinabi mismo ng salita ng Panginoon, na tayo ay mamuhay ng may kapayapaan sa isa't isa, yun yung sinasabi ng Apostle Paul sa Colossians, na magpaumanhinan kayo, magpatawaran kayo. So, hindi kailangan mag-away-away. Kaya nga sinabi ng Apostle Paul, kung magkakagatan kayo, magkakaubusan kayo.
Kasi minsan ganito ang mindset ng maraming mga Kristiyano sa panahon natin. Pag meron tayong naayawan sa isang local church, aalis na tayo, hindi natin nire-resolve, hindi natin inaayos na dapat ayusin natin ang problema. Kung dito pa lamang, hindi mo kayang ayusin, kahit palipat-lipat ka ng church, meron kang may encounter na tao na hindi mo magugustuhan. Impossible na mag-grow ka kung dyan pa lamang sa pag meron kang nakitang hindi maganda sa iyong kapwa mananampalataya. Hindi ka mag-grow kung palipat-lipat ka. Yun yung tinatawag naming butterfly Christian, na kapag merong hindi nagustuhan sa isang church or nagustuhan sa isang kapatid sa pananampalataya, umaalis na lang. Mga kapatid ko, ang tinuturo ng salita ng Diyos, magpatawaran. Kasi doon rin tayo nag-grow eh. Mas naiintindihan na natin ngayon kung gaano kalalim ang pagpapatawad ng Diyos sa atin. Habang naiintindihan natin ang lalim, ang lawak ng pagpapatawad ng Diyos sa atin, then nagiging mapagpatawad din tayo sa mga taong nakakasakit sa atin. So ang church, bagaman ito ay kinabibilangan ng mga taong imperfect, possible ang unity. Possible na naroon mismo ang pagmamahalan, pag-aaruga. Dapat nga ang local church ay isang safe zone. Anong ibig kong sabihin? Na kung saan yun ay lugar ng kapayapaan, pagtanggap, pagmamahalan, na anuman ang pinagdaraanan ng bawat isa, tinatanggap natin, tinutulungan natin ang bawat isa. Sa mga nanghihina, napapalakas. Sa mga nagkakasala, pinapatawad. Nilalawakan natin ang ating pangunawa. Na dapat ang church ay lugar na kung saan na hindi dapat maging judgmental ang mga mananampalataya at hindi dapat nila ichinichismis ang mga kapatid sa pananampalataya. Naalala ninyo ang ating Panginoong Hesus nung merong inilapit sa kanya na babae at ang babaeng ito ay nangalunya, caught in the act. At kapag caught in the act, according to the Mosaic law, babatuhin ang babae at ang lalaki hanggang mamatay. So dinala nila sa harapan ng Panginoong Hesus at sinabi ng mga Hudyo, ang babaeng ito'y nahuli namin sa pangangulo niya at sinabi ng kasulatan ni Moses, dapat siyang batuhin hanggang mamatay. Anong ginawa ng Panginoon? Sumulat siya sa lupa. Kinukulit nila si Lord. Dahil sabi nila, dapat siyang mamatay, batuhin siya, anong gagawin? Ano sinabi ng Panginoon? Bumato ang walang kasalanan. Then mula sa matanda hanggang sa pinakabata, binitawan nila ang kanilang bato. Gigil na gigil dati itong mga taong ito. Pero dahil sa word ng Panginoon, bumato ang walang kasalanan. Bawat sa kanila, binitawan nila ang kanilang bato at nagsialisan. At ang naiwan ng Panginoong Hesus at ang babae, tiningnan ng Panginoong Hesus ang babae, sabi niya, nasan na ang mga humatol sa iyo? Natatakot ang babae, alam niya na ang mayroong karapatan na hahatol sa kanya ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Sabi niya, wala na po sila, Panginoon. Then sabi ng Panginoong Hesus, hindi kita hahatulan. Go and sin no more. Ang may karapatan na bumato, hindi bumato. Perfect ang ating Panginoong Hesus. Pero in-extend niya ang kanyang mercy. Di ba dapat ganun ang church? Di ba dapat ganun ang mga mananampalataya? Ito'y safe zone na kung saan yung mga nagkasala, yung mga nagkamali, yes, merong discipline pero hindi sila kinokondem. Hindi sila pinagchichismisan. Kaya nga, pag meron tayong mga dinidisiplina, yung mga hindi kasama mismo doon dahil sa mga nangyari, hindi namin binabalita. Doon kung sino lang yung concern, kung sino lang ang involved. Hindi kailangan ipagkalat. Kasi isang family eh. Alam mo, pag isang family po, protektahan mo. Hindi natin sinasang-ayunan ang mali. Ang pinopoint ko, para makabangon yung nagkamali, makabangon yung nagkasala. Na dapat niya maramdaman yung katulad ng naramdaman ng babae. Sinabi ng Panginoon, siya nga lang may karapatan talaga rin pero anong kanyang sinabi? Ako, hindi rin kita hahatulan. Ipinakita niya kung ano yung halimbawa na dapat sundin ng mga mananampalataya. So dapat tayo maging mapagpatawad, maging mahinahon, magpaumanhinan. Hindi dapat lugar ng tsismisan ng church. Kung naging lugar ng tsismisan ng church at lugar ng awayan, anong mangyayari sa church ng Panginoon?
Sa bawat local church, dapat protektahan natin ang ating pamilya. Yung problema natin dito, tayo magsosolve dito sa loob, hindi ang mga nasa labas. Anong pakialam ng mga nasa labas? Parang ganito lang yan. Sa iyong biological na family mo, ba't mo ikukwento ang mga mali? Halimbawa, yung mali ng asawa mo, bakit mo ipagkakalat? Sinisira mo ang pamilya mo, sinisira mo ang husband mo pag ganun. Ayusin mismo yon ng pamilya. Ganun sa local church. Sino mag-aayos? Yung mga nasa loob, yung buong pamilya. Kaya paulit-ulit kong sinasabi na ang church ay safe zone dapat. Lugar na kung saan makakahinga ang lahat ng mga mananampalataya. Amen po ba? Parang ang hina ng amen ninyo. Okay. Ayaw nyo ata yun. O gawin nating lugar ng chismisa ng New Life. Lugar ng mga keyboard warriors. No. Huwag mangyari. Huwag mangyari. Since 2011, ito na yung culture na binuo natin. At tayo kung masira ang culture na ito. At maging sa mga susunod na magiging leader. At darating na uuwi na kami sa Panginoon. Gusto ko naman na safe pa rin ang New Life. Safe pa rin ang mga tupa ng Panginoon. At tayo mga leader, hindi natin ilo-lord over it ang mga tupa ng Panginoon. Amen? Alagaan pa rin natin ang mga tupa ng Panginoon. Tingnan niyo sa Apostle Paul. Kahit di pa nga siya nakapunta mismo sa Colossus, nandun ang kanyang pagmamahal at pag-aaruga sa kanila. Kaya nga meron Book of Colossians. Dahil pinoprotektahan niya mismo ang church. Dahil na-contaminate ang church. So, wag nating hayaan na meron makakontaminate sa church. Nako-contaminate ito hindi lamang sa mga false doctrines, kundi maging sa mga bitterness, sa mga chismisan. Nako-contaminate ang church ng Panginoon. Kaya kailangan maging mapagbantay ang lahat ng mga mananampalataya. Bantayan din ang tenga. Bantayan ang bibig. Amen? Mahina ang amen ng iba. Pang-apat, grow in faith together. Dapat sabay-sabay tayong lumalago sa pananampalataya. Lumalago tayo hindi lang sa personal na time natin kay Lord, kundi sa tulong ng ibang mga believers. Sa pag-uusap, sa panalangin, sa pag-encourage, at pagsabay sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Hesus. Kasi kapag sama-sama tayo na naglalakad sa faith, mas tumitibay tayo, mas natututo tayo, mas nare-realize natin na hindi tayo nag-iisa. So ang paglagong pananampalataya ay mas solid kapag may kasama kang umaalalay, nagpupush sa iyo at nagdarasal para sa iyo. Kaya mga kapatid, wag lang rin sanang maging attenders, maging active members tayo ng pamilya ng Panginoon. Amen?